No less, di ba? Pero mamaya din ibubulgar ako kay George Soto. So Hey guys, what's up? Mr. Top Bully here, and we're on our way to meet one of our fellow Kabalens na who made a name in the American and exotic bully scene in the States. So nagkataon, nagbabakasyon siya ngayon dito sa Philippines, and buti na lang na message ko siya, and buti na lang din meron siyang free time ngayon. So we're gonna do interview with the one and only Kabalen Bullies, Kuya Dexter Rivera. No, isa yan sa mga idol natin sa larangan ng pag-aaso dito sa Pilipinas. No, kilala po yan dyan sa Amerika. No, nakapag-produce ng mga badass dogs, and we're on our way, no, to spend time with them. So sa mga bago pa lang dito sa channel natin, please don't forget to hit like and subscribe dito sa atin, and salamat sa suporta mga idol, and let's go. What's up, Top Bully fam? Yan, so syempre kasama natin isa sa mga idol natin sa bully world, no? Si Kuya Dexter. So syempre bago tayo magsimula, so pakilala mo na siya, Koy. Pakilala ka muna sa mga viewers natin. by the way, I'm Dexter Rivera. Right now, actually ko dito sa Pilipinas. So I'm really from USA, California. So yun, nakapasyon lang ako dito. Yun. So syempre, di na tatanong, si Kuya Dexter, siya yung founder ng Kabalen Bullies, no? Most likely nakamakross niya yan sa social media. Siyempre, tanungin natin, Kuya, buti Kabalen Bullies ang name ng kennel mo? As you can see, Kapampangan tayo. So, Kabalen. Yun. Doon nag-start yung pangalan na yun. So, para maiba, Kabalen talaga yung pinili ko. So, ilan lang kami sa mga members ko, mga 4 kami. So, konti lang. So, konti lang. Kapampangan lahat? Hindi naman? Hindi, may Pilipino, may Mexican. So, syempre, yung kennel mo, Kuya, is based sa Amerika? Tama? Yung based sa Amerika. Kwento mo naman, Kuya, kung paano ka nag-start? So, actually, nag-start ako sa Philippines nung mga pitbull days. Kasi, sad to say, pero proud naman ako. So, nag-start ako sa mga pitbulls. So, yun, nag-dog fight din ako noon. So, pwede pa yata noon? Pwede noon, pero ngayon hindi na. So, wholesome tayo. So, no to dog fighting. And no to dog fighting. So, no to nagkakatawa doon, pero ngayon, wholesome tayo. So, from lumipat ako sa States, yun, that time, sumisikat yung mga Dax line, yun, nagkaroon ako ng mga Dax. Daxan. So, I think, una ako sa mga Pilipino nagkaroon ng Dax. Maganda yung pets niya. So, yun, doon ako nag-start talaga, mga dog show. Yun. I think yung Kabalen Bullies is well known for the exotic bully breed. So, kwento mo naman kung paano nag-start yung journey mo sa mga exotic bullies. Na mas gusto ko yung exotic, yung mga parang may freaky looking, may X-factor na gano'n. So, nag-start ako sa mga, that time, una ko yata sa mga Pilipino nag-exotic that time. Unless si Marcelo, consider exotic na rin yun. Kingpin line, no? Kingpin line. So, yun, nakilala ko nga si Charlie noon. Yung Pilipino pala siya. Tsaka kapalyero pala siya dito sa Angeles. So, small world, no, Kuya? Small world. Tapos pupunta ko pa sa kennel niya. Actually, si Marcelo talaga maganda. Rip yung talaga. Kasi yung
texture ng skin niya manipis. So makikita mo yung muscle niya. Oh, so, okay. Yung ibang aso kasi makakapal yung mga balat eh. Makikita mo magtaba lang, pero actually nasa skin niya. Makikita mo yan. See? Top Bully Fam, I think ako ngayon ko lang nalaman yun ng factor pala yung skin. Yung skin para sa bodybuilding yun. Kapag manipis yung skin mo, talaga makikita mo yung mga cuts. Oo, lilitaw talaga ano. So, that early ka pa pala during the early stage pa ng exotic game, no? So, nakita mo ba sina Miyagi, sina Dax? Actually, hindi ko nakita si Miyagi, pero si George Soto nakita ko na siya. Kasi sabay kami nagpastad noon kay Bolo. Bolo, okay. Bolo. So, nag-drive ako ng 11 hours going to Utah. Utah? Straight to Utah, ako lang mag-isa. Oo. Ay, nagkita kami ni George doon. Meron siyang dalawang female, binibreed niya kay Bolo at that time. So sa mga hindi nakakaalam, si Bolo, isa sa mga pinakasikat na aso. Tapos si Kuya Dex, nakapag-breed siya doon. So syempre Kuya Dex, kwento mo naman yung experience breeding with Bolo. Yun nga, 11 hours drive, non-stop. So... And by yourself lang, ha? Oh, yeah. By yourself. See the dedication, Bully Fam, ha? From Cali to Utah. Utah, okay. Yeah. And that time, yung stud kini Bolo, 5,000. 5,000. That was around what year, Kuya? Di ko na maalam, mga 2015 15, no? 15, 16. Oh, so, grabe, 5K na nun? Yeah. So, kwento lang natin, Kuya Dex, sa mga viewers natin. Yung 5K na stud fee is just for one-time use, tama? I mean, one session lang. Kasi surgical yun eh. Kasi si Bolo hindi siya nag-ship ng semilya. Talaga. Kasi namamatay daw yung semilya. Okay. Sperm namamatay. So, yung lahat ng nag-breed kay Bolo, pumupunta sa Utah. Then doon ginagawa. Surgical AI, no? Oo. Pati si George Soto, doon yung pumunta eh. So, nagkaso. So, kwento mo naman, Kuya, yung outcome nung production mo with Bolo. So, alam ko, 5 yung lumabas. So, lucky lang ako. Sabi ni, that time, 26 yung result ng PG doon eh. Sabi nga ni George Soto sa akin, baka hindi magtitik sa Hindi magtitik. Masyado mataas, no? Mataas. Masyado mataas. Sabi ko sa kanya, nandito na ako. Actually, nung nandito ko sa California, mababa pa ng konti. Pero nung nandun ako, nag-jump ng 26. 11 hours drive pa naman, no? Para sabi nila, kapag nasa-stress yung aso, tumataas daw. Pero sabi nila, hindi rin. Yun. So, buti na lang nag-take. Buti na lang nag-take. Message nga ako ni George noon eh. Nagkikibalita. Yun, sa kanya, namatay yung isa niya, yung isa hindi nag-take. Sa akin, nag-take. Natuwa nga siya eh. Bakit nag-take yun sa'yo? Kasi binibili si Tim Tam ni George. 10,000 that time. Woo! 10,000 that time, malaki na yun, no? Malaki, kuya. Kasi maganda si Tim Tam, yung structure niya, may buntut pa. Kaso brindle lang. Pero siyempre, kahit brindle yun, that time okay lang eh. So, ayun, natutuwa naman ako. 10,000 is 10,000. Diba? And from George Soto yung offer, Kuya. So, kwento mo naman yung sumunod na breeding na ginawa mo. Actually, hindi ako, nasatisfied din ako doon. Pero, siyempre, namatay si Banjo ng 1 year old. So, nung papunta ako sa IBR sa South, na-stroke siya. So, yan, nalungkot ako yun. Pero sabi ko sa sarili ko, gawa na lang akong panibago. So, that time, nakita ko nga si Bulsace. That time, nag-uumpisa si Bulsace, mura lang eh. I think nakuha ko lang ng stud fee noon. 2,000 that time. Nag-deposit ako ng 500. So, nung nabreak ko yung Tim Tam ko ngayon, yung bullseye daughter ko, tumaas na sa impression nun, 3,000 na. So, laki na yung tubo sa di ba? So, yun, that time si Bulsace, so hindi ba sikat, pero nakita ko na yung vision eh. Iba yung structure niya, may natin elbow siya eh. Pogi, tsaka
makapal yung buto. Saka dirty. Tawag nga sa kanya, Hammer Fonts, di ba? Oo, Hammer Front. Yun. Hammer Front, yun. So, nakita ko yung gusto kong magiging gusto ko sa isang breeder. Kaya bagay na bagay sa female ko. So, yung breeding na yun, si Tim Tam, Bullseye daughter. So, si Bullsache, Bullseye son. So, he's a half brother, half sister breeding. Okay. Yung nakita ko na mag-fit yun. So, yun, tuwang-tuwa ako nung nabuntis nga siya. Ang laki yung tiyan niya eh. Ang laki. So, lumitaw, 10. Woo! 10 yun, 5 girls and 5 boys. Namatay yung isang lalaki, isang babae. So, 8. Okay. So, happy ako may lumitaw na parang chocolate. Si Adobo nga yung lalaki. Yun, si Adobo, yan. Tapos may brindle, may black, may lilac, pied, may choco pied. So, kumpleto eh. Kasi yung nanay ni Adobo, si Tim Tam, yung mga kapatid niya, kumpleto yung kulay eh. Meron lilac, brindle din, choco, blue. So, hindi ako magtataka, may nilitaw na kulay. Kulay talaga. Sa litter ni Tim Tam. Pero sa nakita ko, si Adobo lang that time na kulay chocolate. Siya lang. Mga anak ni Bullsache noon, wala pang chocolate noon. So, siguro ano mo naman, hindi natin alam yung DNA ni Tim Tam, yung kulay talaga kahit breeder rin. So, yun. Nakita ko na yung gusto kong makita. So, may kulay, at the same time may structure. Yun. So, is it safe to say, Kuya Dex, si Adobo talaga yung exotic bully na vision mo talaga? I mean, yung hinahanap mo? Yun talaga. That time nga, akala ko full tail. Habang tumatanda, umiiksi. Hindi lumalaki yung tail niya. Pero parang 3/4 tail lang siya. At least may tail. Yung iba nga, walang tail. Okay, sabi ko. Advantage ko na yun, sabi ko. Ayun. Yun, and then, Kuya Dex, tanong ko rin sa'yo. Kasi dito sa atin, medyo pag brindle yung color, medyo parang lumalayo na yung mga breeder, especially mga kakilalang breeder. Pero ikaw, knowing Tim Tam brindle siya, and then bibreed ka sa mga big name dogs na hindi naman mura. So, what made you take the risk? Sa ganun ba? For me, that time, yung brindle that time, yung kulay, hindi importante. Yung talagang structure yung importante. Structure. Okay. Hindi lang yung lumitaw ng mga kulay na gano'n. So, hindi ako na-bother. Pati si Bolo nun, wala namang kulay yun, pero nakita mo, structure. Tama. So, nag-evolve yung exotic scene, so naghanap silang kakaiba. Kaya yung exotic, may mabilis yung evolution niya. So, hindi mo lang alam, yung exotic na yun, may lilitaw ng mga floppy, di ba? Kaya di mo rin alam yung or hairless, di ba? Di mo naman alam, siyempre. Kasi parang yung mga breeder, naghahanap na sila ng edge kung ano yung next na trend. For me, kung gusto mo mag-exotic or mag-American Bully, sinasabi ko palagi sa mga gusto mag-alaga o gusto mag-breed or passion nila or something, bili kayo ng aso na yung quality. Kasi meron mga tao na nakikimura. So kapag mura yung aso mo, yung quality ng bibilin mo, alanganin. So ibig sabihin ng alanganin, hindi magandang genes. Gusto mong mamaw yung production mo in the future, bili ka ng quality female. So wag kang makimura. Kasi kung mahal yung bibilin mo, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na mahal or mura. Kung mahal, magandang klase. So meron mura na magandang klase din eh. So kung bibili ka ng magandang klase, yung magandang genes. Yung tatay at nanay na nakita mo yung
yung future. Kasi tuta pa lang makikita mo yung future eh. Sa exotic pa lang makikita mo yung future. So, kuha ka ng magandang jeans, yung structure-wise, magandang beds. Most of all, wag kang kukuha ng last pick. Yung iba nga, kumukuha ng last pick, maganda yung beds eh. It doesn't go that way naman. So, kunin mo yung magandang jeans, magandang beds, pagkita mo yung structure ng tuta, kahit medyo costly lang, sulit naman eh. Kapag inalagaan mo yung tuta na yon, kahit di expensive dog food or di gaano maganda yung supplements mo, lalaki na maganda yung tuta eh. Kasi yung nagdadala doon yung jeans. Kasi ang dami nagtatanong sa akin na paano ko ipapalaki yung katawan ng tuta ko or bakit ganyan yung tuta ko, sabi niya. Sabi ko sa kanila, nasa jeans yan. Kahit anong pakain mo dyan, makikita mo yung katawan niya, talagang lolobo or ganda yung structure. So, wag kang makimuras mga ganyan. Bili ka ng mura, ganyan. Pagkatapos sabihin mo, ibigyan mo ng Yukonova, it doesn't work that way. So, kunin mo yung maganda. Yung sinasabi kong advice sa kanila. Then ito, Kuya Dex, may pera ba sa pag-aaso? Yung na yun, nakikita ko, meron naman, pero nasa pag-promote din yan eh. Pero unlike way back 5 years ago or 7 years ago, talagang may pera talaga. Ngayon, medyo marami ng breeder, naninira ng ano eh, di alam mo? So, right now, labanan, quality talaga. Quality pa rin. Meron, pero paghihirapan. Paghihirapan yan. Quality and the way you promote your dogs. Kung passion nyo talaga yung aso, yung exotic, kung mag-breed kayo, so, dapat passion nyo eh. Kung business lang, wag na. So kung malulugi ka sa business, kung passion mo naman, okay naman yun eh. Kung business lang, I think, isip mo na kayo. Mahirap. Way back mga 7 to 9 months si Adobo that time. Yun, may conversation kami ni George Soto sa IG noon. So, nakita yung production ko nga kay Versace. Actually, yung unang gusto niya, si Sigang. Alam mo si Sigang yung puti? Yung puti. Yung Choco Pie. Binibili niya sa akin. Okay. Sabi ko sa kanya, hindi ko binibenta, boss, sabi ko. Mga alagaan ng mga anak ko yan, sabi ko. Katapos nakipag-meet up siya sa akin, gusto niya makita si Adobo. Yun, gusto gamitin si Adobo. Mga 9 months, sabi ko, huwag muna, sabi ko. Bata pa siya, sabi ko. Kung mag-1 year siya, so that time, pwede ko pa paggamit sa'yo. Sabi niya, libre daw. Siguro meron kayong naririnig na marami siyang ginamit, pero siyempre, yun lang. Binibili din si Adobo, si Sigang. From there on, sabi ko sa kanya, nakita mo naman yung breeding ko, yung female ko product, proven na. So, why don't we do a collab? Nag-collab kami ni George Soto noon. Yun? Kay Future, kung alam niyo si Future, Tasmanian son yun. Tasmanian to Miyagi blood yata yun. Something. Sad to say, nag-take siya, pero lumabas, patay na yung puta. So, isa lang. Sayang. Pero siyempre, galit si Soto kasi kala niya, inokot siya o something. Pero nakita niya, wala naman akong pinupost or something. Shout out, George! George Soto. Si George Soto, talagang nag-uusap kami doon. Yan. Kaya idol natin si Kuya Dex eh. Nakakahalubilo yung mga who's who ng Bully World. And isang malaking inspiration yan sa mga kagaya natin na gustong may marating sa pag-aaso. So yun, Kuya Dex, baka meron kang mga gustong batiin, shout out,
Ito na yung chance. Ito na yung segment na yon. Wala naman. So, sa mga aspiring na gustong mag-alaga ng mga exotic, so good luck sa inyo. Magandang libangan yan. At the same time, pwede rin yung pag-business. So, pag-isipan nyo mabuti. Hindi biro-biro mag-alaga ng mga asong ganyan. Then nga pala si Kuya Dex, add nyo lang sa Facebook o kaya follow nyo sa IG. Napakadaling hingin ng advice. No? So kung gusto nyo lang yan, add na. Lalagay natin yung Facebook niya at saka IG. I-follow nyo na lang. Yon. So maraming salamat Kuya Dex for your time. And hopefully magkaroon ka pa ng mga creations in the future para ma-inspire kaming mga humahanga sa'yo. Yon Kuya, thank you very much.